At ayan mga ka-crypto, pag-usapan naman po natin dito ang isang mapanlin lang na kaganapan matapos pong kumalat ang isang peking pahina o page ng Zaman Wallet sa platform ng X. Ang nasabing peking account ay nagtangkang akitin ang mga gumagamit o users ng XRP Ledger upang lumahok sa umano ay isang bagong governance proposal na inilabas daw ng kumpanya. Hinikayat ng naturang post ang mga tagasunod ng ecosystem na suriin ang peking panukala at ibigay ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng pagboto. Bagamat mukhang opisyal ang pagkakadraft ng mensahe, agad na kinilala ng tagapagtatag ng Zaman Wallet na si Wetsi Wind. Ayan po siya, si Wetsi Wind. Ang page bilang isang ganap na pandaraya upang balaan ang mga nagmamay-ari ng XRP. Ayan, para po sa akin, ang ganitong uri ng paglilinlang ay nagpapakita lamang kung gaano kabilis gumawa ang mga masasamang elemento ng mga peking patibong gamit ang mga kilalang tatak sa industriya. Ang paggamit ng mga katagang may kinalaman sa pamamahala o governance ay isang madaling paraan upang makuha ang atensyon at tiwala ng mga taong aktibong sumusuporta sa network. Ayan, paano naman agad na bisto at binalaan ni Wetsi Wind ang publiko? Ang reaction po ng founder ay naging mabilis at walang paligoy-ligoy nang mamataan po niya ang nasabing post. Bilang tugon sa peking page na nagpapakitang sila ay konektado sa lehitimong project, si Wetsi Wind ay nag-iwan lamang ng isang napakalinaw at direktang babala sa pamamagitan ng pagsulat ng salitang scam. Ayan. Balikan natin. Ayan po, scam. Yan lang po yung kanyang sinulat. Ang kanyang simpleng tugon ay direktang nagbasak sa kredibilidad ng page at nagbigay po ng agarang babala sa publiko na huwag makipag-ugnayan sa nasabing nilalaman. Ang ganitong direktang hakbang mula sa pamunuan ay napakahalaga upang maprotektahan ang community laban sa mga mapanlinlang na link o kaya ay mga maling impormasyon na maaaring magdulot ng pagkawala ng pondo. Sa aking opinyon, ang bilis ng pagtugon ng mga opisyal na tagapagtatag sa tuwing may lumilitaw na anomalyang tulad nito ay nagsisilbing pananggalang para sa mga investors. Kung wala ang agarang babala, napakaraming tao ang maaaring nalinlang na sumunod sa mga maling tagubilin na nakasaad sa peking post. Ngayon ay bakit hindi po sapat ang golden check marks sa social media? Ang insidenteng ito ay nagbunga rin ng mga reaksyon mula sa iba pang mga community members. Kabilang na ang isang user na nakilala bilang si Ostino. Ayan po, si Ostino. Ayon sa kanyang pahayag dito, ang mga peking account na tulad nito ay tila walang katapusan ang paglitaw dito sa internet. At ang pinakamalubha pa rito ay ang pagkakaroon ng iba sa kanila ng mga golden check marks o opisyal na badge. Ibinahagi po niya na ang tanging magagawa ng mga regular na gumagamit o regular users sa ngayon ay ang agad na i-report ang mga kahina-hinalang account na ito. Ang komentong ito ay nagpapakita ng isa pang malaking suliranin para sa mga investors sa crypto ngayon. Ang pagkakaroon po ng mga verification indicator sa mga social media platform ay hindi naggarantiya na ang isang account ay tunay na kumakatawan sa opisyal na kumpanya.
Sa aking opinyon, ang realidad na ito ay nagtuturo sa atin na huwag magtiwala agad sa mga nakikitang simbolo sa profile ng isang account. Napakahalagang suriin ng malalim ang mga detalye nito at tiyakin ang mga impormasyon sa pamamagitan lamang ng mga opisyal na channel ng komunikasyon ng kumpanya. At ngayon ay paano naman po maiiwasan ang mga katulad na uri ng pandaraya o scam sa hinaharap? Ang Peking Governance Post ay isang malinaw na paalala kung paano po tina-target ng mga scammers ang mga active community sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga peke na pagkakataon sa pagboto. Ang isang lehitimong tingnan, yan ay ang kahilingan na lumahok sa isang panukala ay maaari pong maging labis na mapanganib kung ito ay magdidikta sa mga user patungo sa mga panlabas na website o kaya ay hihilingin sa kanila na i-connect ang kanilang mga wallet. Ang babala po mula kay Wind ay nagbibigay po ng pinakamahalagang aral kung saan ang lahat ay hindi po inaasahang announcement tungkol sa pamamahala ay dapat tratuhin ng may matinding pag-iingat at kailangang beripikahin muna bago gumawa ng anumang hakbang. Para po sa mga users o gumagamit ng XRP Ledger, ang pag-asa sa mga itinatag na opisyal na komunikasyon sa halip na magtiwala lamang sa isang simpleng post sa social media ay ang pinakamainam na paraan upang makilala ang totoo sa peke. At ayan mga ka-crypto, sa kabuuan, naniniwala ako na ang kaalaman ay patuloy na pagiging ang kaalaman po at patuloy na pagiging mapagmatsyag ang siyang pinakamalakas nating sandata laban sa mga mapanlinlang na gawain dito sa mundo ng crypto ngayong taon. Ang hindi kailanman pagbibigay ng mga pribadong detalye ng wallet o pag-approve ng mga kahina-hinalang transaction ay ayan po ang siyang magpapanatiling ligtas ng sa ating mga pinaghirapang mga assets. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood at kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, maaari na rin po ninyong isunod na panoorin ang recommended video natin dito.